Hello, welcome to another general reading. So, itong gagawin kong reading, no specific na zodiac sign. Kasi ito ay pang general, no? Wala ring specific na topic. At saka syempre, kagaya ng mga usual na ginagawa ko, this is a timeless reading. Kaya kung kailan nyo ito makita, no? Walang problema. Ayan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng readings, subscribe lang kayo sa aking YouTube para updated kayo, pati na rin sa aking Facebook, Instagram, TikTok, paki-like and follow na rin. At yung mga interesado naman sa personal readings, mag-send lang kayong private message kung magbubook kayo or mag-i-inquire about personal readings. Siyempre, lahat ng yan ay sa aking FB page. Doon lang ako tumatanggap ng mga bookings and inquiries tungkol sa personal readings. Yung mga nag-aabang naman ng mga free reading, yan, ginagawa ko yan during live streams. Usually Facebook, YouTube, Instagram, or TikTok. At saka para sa mga gusto mag-avail ng 2024 personal reading, 12 months na forecast, avail na kayo ngayon kasi limited slots and limited time only. So hanggang December 15 lang ako mag-a-accept ng bookings. Yan. So kung hindi pa kayo na nakaka-avail, habol na kayo. At para naman sa mga nag-avail, thank you. Yan. Kung nakaka-relate ka dito sa reading na ito, kahit na anong zodiac sign mo, maaaring para sa'yo ito. At kung hindi ka naman nakaka-relate, huwag ka nang ma-stress. Baka talagang hindi ito para sa'yo, no? And since this is only a general reading, syempre, obvious na hindi makaka-relate ang lahat dito. Yan ha, keep that in mind. Pag hindi nagre-resonate, huwag ipilit. Ibig sabihin, hindi para sa'yo ite. Okay? So, yung overall energies na na-pick up dito is King of Cups and Three of Swords. Okay? Water signs. Ang overall energy. So, pwedeng ikaw ay water sign or yung taong involved sa'yo or nakaka-deal mo or related dito sa sitwasyon na ito ay isang water sign. Cancer, Scorpio, or Pisces. And what you're dealing here with is the Three of Swords, which is separation, breakup, divorce, or kung hindi yung mga yon, heartbreak. Ayan. Disappointment, sadness. Ayan. So, merong dito. Masakit. Masakit na pangyayari. Whether ito ay breakup ng romantic relationship, breakup ng business partnership, etc. Basta meron ditong magkakos sa iyo ng heartbreak. Kung ano man itong bagay na ito na ikakasama ng loob mo, no? Kung ano man yung pangyayari na yan o situation. Tingnan pa natin yung iba pang surrounding energies. Yung iba dito, kung ito ay love life, pwedeng may third party, no? Ibig sabihin may kaagaw, may kaagaw, may umagaw. May ka-share, o diba? Pwedeng yun. Yung iba naman, ang heartbreak nyo is dahil dinouble cross ka, niloko ka, tinake advantage ka, tinraidor ka, yan, whether ito ay may kinalaman sa friend, or kung sino man, romantic o hindi, yun lang yung ibig ko sabihin, no? Kasi general reading ito, hindi naman ito specific na love reading, so, kung ano yung nagre-resonate sa inyo, no? So, expect ninyo na 3 kayo dyan. Ibig sabihin, magulo. Kasi may third party, may third wheel.
So, iba sa inyo dito, pwedeng meron kayong information na lalaman, pero wala kayong balak i-disclose o sabihin, i-chika ito na nalalaman ninyo. Nalalaman nyo or kung ano man to, kung pwedeng feeling mo na ayaw mo lang i-share, ayaw mo lang i-chika, ikwento, sabihin. Basta mas pipiliin nyo dito maging ano na lang, yung tahimik, sikreto or hindi sabihin. Yung iba sa inyo dito, nakikiramdam. Pinakikiramdaman yung mabuti yan. Kung ano man yung bagay na pinakikiramdaman ninyo, bagay, sitwasyon o person, no? Meron din dito, malapit nang ma-achieve yung goal. So, ayan, malapit nang maabot yung malaking coin na yon, yung malaking pentacle na yon. Ibig sabihin, malapit ka na doon sa iyong target. No? So, ikaw ay, halimbawa, sales yung hawak mo. Pwedeng malapit mo nang ma-reach yung target mo, yung quota mo, yung sales na, na yung pinaka-goal mo. So, kahit hindi ito about business, trabaho, so sales, pwedeng ibang bagay. No? Ibig sabihin, malapit mo nang ma-reach eh. Yan, konti na lang. Maaabot mo na yon. Pangarap man yan, goal. Kung ano man itong gusto mong maabot na yan, ma-achieve. So, pwedeng iba sa inyo dito, indication ito na makakatanggap kayo ng pera or opportunity na pwede kayong magkapera or kumita. O yung iba, ito ay indication na magsisimula kayo. Something na kayo ay, kung ano man sisimulan ninyo na magiging posibleng, ano ba tawag dito? Lalago or uunlad, kagaya nung negosyo. Ayan. Ito yun. Para kasing malaki yung pera eh, lumalaki or may potential na lumaki. So, yan, kung ano mang investment itong pinaplano nyo, balak nyo simulan or sinisimulan nyo na ngayon, ayan, may malaking potential, kumbaga. O, kahit hindi ito about pagnenegosyo o pera, kung halimbawa ikaw ay nag-i-invest ng time mo sa isang person o sa isang bagay, pwedeng yun yung ibig sabihin, no, na malaki yung potential mo na maging ano ba tawag dito, mas mag-improve yung sitwasyon or mas ano ba tawag dito, mas maging successful ka dyan. Okay? So, hindi lang ito may kinalaman sa pera. Kasi general naman yung pinag-uusapan natin dito, no? So, meron ka rin ditong 9 of Pentacles. O, diba? Malapit ka nang maging successful dyan sa ginagawa mo. Kasi itong 9 of Pentacles, indikasyon na ikaw ay naging successful. So, pwedeng yung iba sa inyo dito, matyaga, masipag, no? At talagang determinado kayo dito sa goal ninyo. Yung iba talagang kahit na mahirap, kahit na mag-isa lang kayo dyan, pinagpupursigihan nyo yan, pinagsisikapan ninyo. So, pwedeng yung iba talaga dito sa inyo, independent at saka malakas yung loob, kaya talagang malaki yung chance ninyo talaga na ma-achieve yun, na maging successful kayo dyan. So, kasi pinapakita dito, aanihin mo itong rewards ng mga pinaghirapan mo. So, kung ano man itong ginawa mo or tinututukan mo, pwedeng matagal na or recently, ito yung posibleng patutunguhan yan. Magiging successful yung outcome. And ma-enjoy mo yung reward nitong mga pinaghirapan mo. Okay? So, whether sa career man yan, sa negosyo, etc. 10 of Cups. So, iba sa inyo dito, may kinalaman ito sa family.
Okay, kung meron kayong mga kapamilya na nawalay sa inyo, kung halimbawang sila ay OFWs, kung matagal na sila doon, or kahit recent lang sila nagpunta doon, sabihin mo na magkakasama-sama kayo uli, no? Meron ditong yung energy ng pagiging buo, kumpleto yung family. Eto yun, no? Ten of Cups. So, pwedeng dahil, syempre malapit na yung Pasko, holiday season, baka naman talagang ganun na tuwing ganitong mga panahon, umuuwi sila para makasama kayo, syempre, di ba? So, yan, pwede may ganyan. Pagiging fulfilled ito, no? So, gaya ng sinasabi ko dito sa Nine of Pentacles mo, kung magkakatotoo or matutupad yung sinasabi ko na aanihin mo itong reward ng mga pinagsikapan mo, eto yon. Eto na yung fulfillment. So, ibig sabihin, na-achieve mo na yung goal mo o kung pangarap man yan, hindi ko alam, basta meron ditong feeling na magiging kumpleto. Kumpleto, masaya, at saka na-achieve yung gustong ma-achieve, no? Ito yun, si Ten of Cups, whether may kinalaman man ito sa family o hindi. Okay? Ayan, ang saya-saya niya. Ilan yung cups niya dyan? Kompleto to eh. So, na-complete niya na yung Ten of Cups. So, pwedeng ibig sabihin lang yan kung meron kang isang wini-wish na lang na kulang sa'yo para makompleto lahat yung checklist mo, yung mga gusto mong ma-achieve. Ito na lang yung kulang, yung hinihintay mo. And mukhang mangyayari na nga yan. Okay? So, congrats dun sa inyo, yung mga makaka-achieve niyan. O, diba? Dun sa pinaka-outcome card mo, Six of Wands, victorious, successful ka talaga. So, ang nakikita ko talaga overall itong energies mo dito. Kahit sabihin mo nang hindi maganda yung nandun sa taas, no? Nagkaroon ka ng heartbreak dyan. Kung ano man yan naging cause ng ng pagkakabigo, pagka-broken heart. Well, at least, ang nakikita ko dito, no, pagdating dito sa ibang bagay, successful ka, kumpleto ka, and matutupad yung gusto mong mangyari. No? Pati nga itong bottom card mo, ay yung pinaka-outcome card mo is Six of Wands. So, kung naghahanap ka ng literal na attention, recognition, and success, ito na yun. No? Kasi, pati yung ibang tao, mapapansin nila yung success mo. No? So, ito yun. Nakikita mo yung spotlight na yan, nakatutok sa'yo, tapos may koronang laurel ka dyan. O, diba? Ito na yun eh. Ito na yung glory, yung success na na inaasam mo. Okay, so congratulations sa iyo kung ikaw ay naka-resonate dito, no? Maraming salamat sa sa panonood. Syempre, don't forget to like and share kung nagustuhan ninyo. Take care and God bless.